Hello mga kabibig! Welcome back sa Dimbago YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence na prank. na prank ni Attorney Harry Roque, si DOJ Secretary Remulla. Kasi nagpalabas ng impormasyon si DOJ Secretary Remulla, si Boyeng Remulla, na na-deny ang asylum ni Harry Roque sa the Netherlands. Hindi daw ito ipinagkaloob, mga kabibig. Sabi dito ni Remulla, ang alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum. Naniniwala si DOJ Secretary Boyeng Remulla na hindi nabigyan ng asylum sa Atty. Harry Roque sa the Netherlands. Aniya, kakansilin niya ang pasaporte ni Roque at sampahan ito ng extradition case pagdating ng panahon, mga kabibig. So yun daw ang nangyari, na-deny daw. So ito ang video na sinasabi ni Boyeng Remulla na sa kanyang pagkakaalam ay na-deny ang asylum ni Harry Roque. Pero may statement si Attorney Harry Roque hinggil dito. So unahin muna natin si Boyeng Remulla sa kanyang pagpresenta ng impormasyon na kanyang pagkakaalam na na-deny. Ito na. Alam ko hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands. Kaya nasa Germany na ang magbibigay dito kung sa palaslas. Just the same para may kita-in pa rin po ng ating. Hintayin natin. Basta na yan. Pwede naman file na extradition niya pagdating ng panahon. Pero baka hindi na kailangan kasi kakancel naman ang passport niya. Pag naging undocumented alien niya, may pwede nang kunin ng Interpol. Yung kabibig, dahil daw si Harry Roque ay nandun na sa Germany, so sabi niya, ang alam niya, hindi na siya nabigyan ng asylum. Si Harry Roque kasi travel patungong Germany kasama si Maharlika. 'Di ba mga kabibig? At kakansilin na daw, kakansilin ni Boyeng Remulla ang pasaporte ni Harry Roque para mas madali daw itong ipahuli sa Interpol. Naku mga kabibig, yan nakabibig ang statement ni Boyeng Remulla. Pero may inilabas na statement si Attorney Harry Roque. Naku, ano bang statement ni Attorney Harry Roque? Ito kabibig, i-share ko sa inyo ha. Sige, share ko sa inyo kung ano ang statement ni Attorney Harry Roque hinggil sa issue na to, na talagang na-shock na lang sa Attorney Harry Roque kung bakit ganun ang statement ni Boyeng Remulla. So ito kabibig ang statement niya. Puntahan muna natin ha. Ito ha, Attorney Harry Roque yan ha. Ito ang statement niya. Office of the Attorney Harry Roque statement, 18 of June 2025 on the alleged asylum denial. May denial talaga ha. Lakihan natin para mabasa ninyo. Ito po kabibig. I am not surprised that the Marcos Jr. administration through the Department of Justice has become the purveyor of fake news. Agoy. Tinawag ni Harry Roque na purveyor of fake news ang Marcos Jr. administration sa tulong ng Department of Justice. Grabe naman niya, Attorney Harry Roque. Bakit mo nasabing purveyor of fake news? Strike 2 na ang DOJ Secretary ha. Una, sinabi niya mayroon daw akong multiple passports. Ngayon, denied asylum. Ano ito? Nakalap ang impormasyon sa usapang Marites? Halak ka. Usapang Marites daw. Pero sinabi naman ni DOJ Secretary Boyeng Remulla na may trip pumunta ng Germany si Harry Roque. Baka yun ang kaniyang paniniwala na once nagpunta si Atty. Harry Roque sa Germany, meaning doon ay na-deny ang kanyang asylum. Let's continue. My trip to Germany was a pre-planned activity together with Maharlika. The visit was upon the invitation of the Filipino community in Germany, where I administered the oath-taking of the proud members
of the Hakbang ng Mais of Germany. Pre-planned pala yun. So nakaplano talaga yun na pupunta si Atty. Harry Roque kasama si Maharlika. Baka si Atty. Harry Roque among distinguished guest na sa Filipino community sa Germany. Kasi ang sinabi dito, siya ang nag-administer sa oath-taking ng mga membro ng Hakbang ng Mais of Germany. So hindi naglaya si Atty. Harry Roque. Hindi siya nag-transfer from the Netherlands patungong Germany. Sabi ni Atty. Harry Roque, I am now back at The Hague in the Netherlands. Marcos Jr. does not need billions of pesos of the confidential and intelligence funds to track my location. Just check my Facebook account. It is all there. So nasampal. Napahiya na naman si DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Nung una, yung multiple passports. Pero sinabi ng DFA, isa lang ang passport ni Atty. Harry Roque. So fake news na naman si Boyeng Rimulya. Diba? I think pinanindigan ni Boyeng Rimulya, marami siyang passport, mga ganun-ganun. Pero ang DFA naglabas ng impormasyon na isa lang ang passport ni Harry Roque. Ngayon naman, another story ni Boyeng Rimulya, baka narinig na ito, no? Sabi nga ni Harry Roque, usapang marites. Nakakahiya naman. Diba kung ganon? Ganon, doon naniniwala si Boyeng Rimulya sa mga marites. Pero we don't know, baka merong reliable source si Boyeng Rimulya na totoo talagang na-decline or na-deny ang asylum ni Atty. Harry Roque. Pero sa statement na Atty. Harry Roque, confident naman siya na hindi na-deny. I am now back at The Hague in the Netherlands. Sabi pa nga niya, Marcos Jr. does not need billions of pesos of the confidential and intelligent funds to track my location. Just check my Facebook account. It is all there. Hala? Hinamon na. Hinamon na ito ni Harry Roque. Yung mga purveyor of fake news. I-check nyo Facebook account ko. Kita nyo naman kung nasaan ako ngayon. Na-prank ni Harry Roque si Boyeng Rimulya. Israel ang pinaka-safe taguan ngayon, sabi ni Israel. Feeling high and mighty si Boyeng from Dane de los Reyes. Naunahan pa ang Netherlands magdesisyon. Oo nga, no? Congratulations po, Atty. Harry Roque. At pabayaan mo po manigas sila sa inis. Basta ingat lang po dahil alam natin anong klaseng gobyerno ang mga government. Ito pa. Di niya siguro na-realize na magkapit-bahay lang sila, Harry Roque. Pag pasensyahan mo na, di ba? Hala, mga kabibig, madami ding sumusuporta kay Atty. Harry Roque sa kanyang Facebook account. Marami din sumusuporta kung nagbibigay ng komento. Alam ng DOJ niya ay puro marites. Sabi daw, and you don't need to explain everything para hindi nila alam ang galaw mo. Let them bark. Sabi ni Jeline Balita. Republic of Budol-Budolman Government from June Apolinario. Nako. Vangag na marites talaga yang si Boyeng Rimulya. Sabi ni Aurora Buenaventura. May masabi lang po sila at mapag-usapan. Mema lang daw po. Grabe, no? Gagamitin si Atty. Harry Roque para baka may gustong tabunan na tawag dito na istorya o trending news. So, kailangan gamitin na naman si Atty. Harry Roque, 'di ba? Ito, Benedictus Democtictus. Balik ka muna mo. Nakapag-travel ka nga ng around EU, 'di ba? Ang nag-fake news na ang Agnas, nasampa na naman sa katotohanan, waiting for anti-Claire reaction. Na-trending sa anti-Claire, no? So yun kami big, parang sinupalpal, parang na-prank si Boyeng Rimulya. Let's see nga kung nandiyan na talaga si Atty. Harry Roque sa The Hague. Kasi sinabi niya na nandun siya sa The Hague. June 18, tingnan natin. Oo. Nakita ko sa inyo may video si Atty. Harry Roque na pumunta talaga sa Germany. Kasama si Maharlika. So nag-oath-taking sila. Ito Ito yun mga kabibig. Video ni Ay, oo, Atty. Harry Roque. Tingnan natin, ha?
Nandiyan sa Atty. Harry Roque. So, totoong pumunta siya sa Germany, pero it's a pre-planned na ano siya yung anong tawag dito. Ito yung oath-taking ha. Para ipakita talaga na totoong sasabi si Atty. Harry Roque at hindi siya gumagawa ng eksena o anong tawag dito, fake news o yan o. I shall act in the spirit of cooperation and mutual support. Well, fostering an environment of trust and camaraderie within our community. Mga isang Germany. Ito palang inimbita si Atty. Harry Roque sa Germany. Ay, nako. Ano ba naman yan? Diba? Ay, nako. Halaka, paano yan? So, yun mga kabibig, ito may panawagan si Atty. Harry Roque sa ano, may panawagan si Atty. Harry Roque kay, I think may panawagan si Atty. Harry Roque kay BBM yata. Hanapin ko ha mga kabibig. Ito. Iba grabe ang panawagan ni Atty. Harry Roque para kay BBM. Magpa-rehab na daw. Grabe sa Atty. Harry Roque. Well, confident Atty. Harry Roque. Sabi nga ni Atty. Harry Roque, BBM government doesn't need billions for the confidential funds para matrack siya. Kasi makikita mo talaga kaya mga whereabouts sa kanyang Facebook page. Ito na. Meron bang planong binubuo ang Marcos Jr. administration? Abay, baka busy pa rin party ng party. At busy pa rin ang singhot ng singhot dyan. Itigil na muna yan. Sos Mariosep. Or kung talagang hindi mapitigil, talagang pumasok na sa rehab at ibigay na ang pamumuno kay BP Sara. At least panandalian habang tayo ay harap sa napakatinding pagsubok itong full-blown gera nga sa gitnang silangan. Hindi po biro-biro ito. In fact, kung ako si BP Sara, naku, it is a nightmare to take over government now na mayroong full-blown war. Ano naman ang magagawa mo? Parang napaka-limited ng options mo. Siguro magagawa ng gobyerno na lang talaga is bukod doon sa maghanap ng alternatibong sources at talagang tutok ang salapi para sa mga ayuda dahil inaasahan natin na talagang tataas ang presyo ng lahat, magbigay ng pag-asa na kung tayo ay nagsasama-sama bilang isang bansa, pwede natin maibsan itong kahirapan na parating at pwede tayong manaig dito sa panibagong pagsubok na naman na haharapin natin itong gera ng gitnang silangan. Pero yun nga po, no? Much as Inday Sara would consider it as a nightmare to take over government now, siguro naman papayag siya. Mas mabuti naman po na pumayag na si Marcos Jr. temporarily. Pwede naman po hindi siya mag-resign kung ayaw niya mag-resign. Pumasok muna siya sa rehab. Kasi ayaw naman niya magpa-hair follicle test. Pero at the same time, nandyan ang ebidensya. So ina-assume ko na baka nga gumagamit siya. Kung talagang gumagamit siya, ay nako, maintindihan po ng taong bayan kung siya magpaparehab. At habang siya nagpaparehab, ibigay muna niya yung pamumuno kay Inday Sara. And much as Inday Sara would hate it, kasi ano naman ang gagawin mo kung ganito ka talagang kagulo at wala talagang pagkahandang ginawa ang gobyerno, no? Kahit papano at least manawagan siya na magbayanihan tayo. At tayo naman lahat ay nananaig, no, dito sa panibago na naman pagsubok na ating haharapin. Pero kung business as usual, nako, Pilipinas, fasten your seatbelt. Talaga pong this is a sinking ship. Kung talagang matuloy ang full-out war sa buong gitnang silangan, kung saan tayo po ay nakasalalay para sa 90% ng ating requirements para sa ating enerhiya. Fasten your seatbelt. Dahil unang-una, wala po talagang namumuno ngayon sa ating bayan. For whatever reason it is. Ang duda ng marami kasi bangag ang presidente. Sinasabi ko nga, I'm giving him the benefit of the doubt, kaya nga dapat magpa-hair follicle test na ayaw. So sa tingin ko, baka may katotohanan. Mantakin ninyo, ngayon ang ating hinaharap na pagsubok, gera na pwedeng magresulta sa pagkawala ng 90% ng lahat ng ating langis na kung saan tayo nakasalalay sa produksyon ng lahat ng bagay sa ating bayan. Hay nako, pero yun nga po, no? Talaga naman pong lahat tayong mga sumuporta dito sa Unity Team na nabudol, nagsisi na. Pero ang panawagan natin, matapos tayo magsisi, yun na nga po, pakiusap na lang.
Naku Marcos Jr., kung meron ka pang kaunting pagmamahal na natitira para sa ating bayan, ibigay mo na panandalian. Sige na, mag-leave of absence ka na. Ibigay mo na kay Inday Sara muna habang nagpuputukan dito sa gitnang silangan. Nang sa ganun, someone is in charge. Kasi Mr. President, alam naman namin ang sasabihin mo. Kung ordinaryong bagyo lang, ang dami-daming bagyo dumadaan sa Pilipinas, ang iyong nasasabi is, what do we do now? Lalo na ngayon dito sa dilubyong parating sa atin na talagang all-out war sa gitnang silangan. Talagang hindi lang what do we do now. Baka mamaya ikaw ay mag-give up na at sabing it's hopeless. Well, pwede ka naman mag-give up. We give you the benefit na karapatan mo naman magbitiw na tuluyan. Hindi naman ikaw sisisihin kung ikaw ay magbibitiw na dahil talagang hindi mo kakayanin itong paghamon nito. Pero whatever it is, whether be it permanent pagbibitiw o temporary, ibigay mo na kay Inday Sara, hindi mo kakayanin itong pagsubok na ito. So yun kabibig, tingnan mo si Harry Roque alive na alive sa The Hague. So yun lang kabibig, na prank yata ni Attorney Harry Roque si DOJ Secretary Remulla. Ano kaya ang maging reaction ni DOJ Secretary Remulla sa latest updates ni Attorney Harry Roque? So yun lang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.